Rebecca ay napatol from details sa buwang nagsibukan. Lahat ng tao dito sa mundo ibabaw ay may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay. So, ang natutunan ko dito po ay kahit saan mo tayo magpunta, dala-dala natin ang Diyos, di ba? Amin po ba? Amen. Okay. Nung bata pa po ako, parang nasa akin na ang lahat ng mga aksidente sa buhay. Kumbaga, suki na ako. First, grade 4 pa lang ako, yung isang bulig ng lupe, coconut, natapon yun sa akin. Tapos, na ganyan talaga ako na wala na akong boses. So, sabi ko sa sarili ko, patay na amang na ako. Pero sa awa ng Diyos, nabalik yung boses ko. Pangalawa, nasagasaan ako ng motor. Tapos, walang nakakita sa akin, isa lang talaga. Sabi niya, bumangon ka. Mag-pray ka kay Lord. Sabi ko, thank you. Tapos, pangatlo, sa financial na yun, nagawa ko ng bahay. Malapit na sana natapos, pero hindi ko kakayat yung mga effort ko. Palaging lasing. Palaging sinasabi, sino ano dyan? Sino ano sa akin? Mga pala ko po, for short, sabi ko sa sarili ko, Lord, 72 na lang nahalulak sana. Kompleto na yung bahay ko. Dugot pawis ko yun, nagtrabaho ako. Hindi ko siya. Naglipat ako ng bahay. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. At noong nag-apply na ako dito para mag-OFW, sabi ng mga neighbor ko, ha? Mag-apply ka OFW? I-education ka. Sabi ko sa sarili ko, Lord, kung para sa akin ito, sa medical pa lang, pasado na ako. And praise God, dito work talaga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, walang imposible pag si Lord na ang gumawa. Kaya lahat ng OFW, tatagan natin ang ating mga buhay. May pamilya tayong iniiwan, di ba? Para sa ating mga pangarap. At yun ang ating dadalhin doon. Tatapusin natin ang ating kontrata at uuwi tayo na malakas para sa ating mga anak. At dala-dala natin ang Panginoon kahit saan man tayo magpunta. Lahat tayo dala ang Panginoon. Amen.